aming mga negosyo. Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Pendehadas! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong kwentuhan dito sa Makpili TV. Ngayon po ang topic natin, bumaba daw po yung rating ni VP Sara sa mga survey dahil daw po sa mga banat niya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung nakikita ng mga political analyst daw dahil daw sa mga pagiging opposition na raw ni VP Sara kaya bumabagsak na raw yung kanyang mga ratings. So yan po yung alamin natin sa balitang to. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Ang pinakamalaking factor yung galaw ng Vice President. Parang masyadong entitled yung dating. Tila nag-iiba ng timpla. Ito ang pananaw ng isang political analyst na si Professor Edmond Tayaw sa pagiging maboka ngayon ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Professor Tayaw, maaaring isa ang pambabatikos ni VP Sara sa mga dahilan kaya bumababa ang kanyang ratings sa public surveys. Yung pagbabatikos kasi is not necessarily wrong in itself. Hindi naman porke nag-criticize ka ng gobyerno, magre-react na ang mga tao sa iyo. Ang problema, kung mag-criticize ka na kumbaga plain and empty criticism, kumbaga parang makapagsabi lang na hindi ka pabor. Dito parang pinalalabas kasi nitong ni Edmond Tayaw na si VP Sara nagki-criticize lang dahil gusto niya lang mag-criticize. So parang kino-compare niya si Madam VP Sara kay Leni Robredo na alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte na kahit wala sa hulog, laging mayroong napapansin o napupuna si Leni Robredo na parang hindi siya pwedeng mawala sa eksena. So every time may issue, lagi siyang merong, alam mo yun, lagi siyang merong say, lagi siyang merong opinion, lagi siyang merong suggestion na sabihin natin na solution, di ba? Lagi siyang may suggested solution sa mga issue kahit na hindi naman siya dapat mag-react. Dahil kung tutusin, wala naman talagang, wala naman, nung panahon ni Pangulong Duterte muna, nung panahon na si Leni Robredo, yung Vice President natin, nung wala pa siya sa gabinete ni Pangulong Duterte, kung tutusin, ang trabaho naman ng Vice President talaga, wala. Diba? Ang trabaho lang ng VP Sara, ng Vice President, ay mag-antay lang na maging disabled, hindi na makapagtrabaho, ma-impeach, or yung patalsikin, yung presidente natin. So, magkakaroon na lang ng trabaho ang Vice President kung i-appoint siya or kung magpapa-appoint siya sa presidente. So, kung hindi naman siya appointed, wala naman siyang hawak or hindi siya member ng gabinete, wala talaga siyang designated na trabaho, yung Vice President. So, pwede siyang mag-criticize kung tama lang yung pag-criticize niya. Unlike kasi nung kay VP Leni nung time na yon, nagki-criticize siya pero alam niyo yung yung halos walang basihan. So mostly nasa nag-react kagad siya dun sa ginagawa pa lang pero wala pang resulta.
Hindi kagaya ng ginagawa ngayon ni VP Sara na may issue yung kanyang nire-reactan, yung kanyang pagki-criticize. Di gaya ng sinasabi rito ni Edmond Tayo na ang problema daw kung maka-criticize ka, yung plain and empty criticism kung parang makapagsabi lang na hindi ka pabor. So, hindi naman ganun yung pag-criticize ni VP Sara. Ano ba yung kini-criticize niya ngayon? Unang-una yung flood control project na ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos nung SONA na iniyabang niya na 5,500 daw yung natapos ng flood control project under his administration. Pero nung bumagyo, lubog ang Metro Manila. So, malawakang pagbaha yung dinanas ng Pilipinas. So, yun yung kini-criticize ngayon ni VP Sara na anyari doon sa flood control na pinagyabang mo. So, maliba yung pag-criticize ni VP Sara. Plain ba yun or wala bang laman yung pag-criticize niya? Considering 1 billion a day yung ginagastos ng DPWH para sa flood control project. Maliba yung pag-criticize doon ni VP Sara? Empty ba yun? Plain lang ba yung pag-criticize niya or may masabi lang siya, nagmimema lang siya tungkol doon sa flood control project? Di ba? Doon pa lang makikita niyo na hindi bumabanat si VP Sara kung hindi nangyari yung issue. Nangyari yung issue, di ba? So, pangalawang kini-criticize ni VP Sara is yung pondong araw ng, kumbaga, matagal siyang nanahimik tungkol, nung nasa gabinete pa siya. So, nasa 2 taon siyang under Bongbong Marcos administration. So, marami siyang nakitang, sabihin natin, hindi siya pabor sa polisiya. Pero, hindi nga daw siya pinakinggan. So, yun yung isa sa mga criticize niya. So, meron bang karapatan magsalita si VP Sara dun sa policy? Sa tingin ko, meron. Kasi galing siya ron eh. Member siya ng gabinete ni Bongbong Marcos. Unlike kung hindi ka naman member ng gabinete at hindi mo naman nakikita kung ano yung nangyayari doon sa loob, pwedeng nagmemema ka lang, chismis lang yung sinasabi mo. Galing ka sa loob. Kaya alam mo kung ano yung talagang nangyayari sa pamamalakad. So, may nakikita kang mga mali na siguro naman ni-raise yun ni VP Sara at kay Bongbong Marcos. Kaya nga sabi niya, di ba, hindi siya pinakinggan. Hindi siya, alam niyo, hindi binaliwala yung mga sinasabi niya at maramdaman niya na wala nang pagmamalasakit sa taong bayan yung kanyang yung ginagawang trabaho ng mga nasa gobyerno natin ngayon. Kaya nga napilitan si VP Sara na iwanan si Bongbong Marcos dahil nga ayaw niyang mahawa o ayaw niyang masabing kinukonsinti niya o naging konsentidor siya sa mga maling pamamalakad ni Bongbong Marcos. Yun na yung ginagawa mo. Sa June 23 to July 21 survey ng social weather stations, bumaba ng 19 points o naging 44% ang net satisfaction rating ni VP Sara mula sa 63% noong Marso. Ayon kay Professor Tayaw na presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS, tila nag-iiba na ang imahe ni VP Sara kumpara sa pagkakilala sa kanya ng mga tao noong bahagi pa siya ng gabinete ng Pangulo. Nag-iba talaga yung imahe ni VP Sara nung napunta siya sa gabinete ni Bongbong Marcos. Kasi kilala si VP Sara na mahigpit pagdating sa budget ng Davao nung siya ay mayor. Stricto, pero nung naging under siya ni Bongbong Marcos is naging tahimik. Ipapansin ninyo, kahit anong issue, hindi siya nagbigay ng statement dahil alam niya, tatamaan si Bongbong Marcos kapag nagbigay siya ng kahit anong statement. Kaya nga, di ba, lagi yan yung binibira sa kanya na wala siyang nilalabas na statement tungkol sa issue sa West Philippine Sea,
yung issue ng tatay niya patungkol kay Bongbong Marcos na tinawag na bangag, na kung ano na yung mga patutsada ni Pangulong Duterte, hindi nagbigay ng statement si VP Sara kasi nga parehas niyang nirerespeto. So nirerespeto niya yung tatay niya, nirerespeto niya rin si Bongbong Marcos kaya hindi siya nagbibigay ng statement. So yun yung yun yung matalinong ah, galaw ng isang tao para hindi kumbaga naging balanse niya, binalanse niya ng na hindi siya alam niyo, maka-offend since parehas niyang sinusuportahan. So, kahit na pinipilit siya ng mga nakapaligid kay Bongbong Marcos o ng mga anti-Duterte na magsalita tungkol doon sa mga issue na yun, is hindi siya nagbigay ng kahit na anong statement. So, ngayon lang siya talagang bumabanat. Ngayon wala na siya sa administration kasi wala na siyang pinoprotektahan. So, dati pinoprotektahan na si Bongbong Marcos. So, ngayon malaya na siyang nakakapaglabas ng statement kasi nga wala na siyang pinoprotektahan. Ngayon, sinasabi nila rito kaya daw bumaba yung kanyang ratings dahil nag-iba na raw yung tingin ng taong bayan kay VP Sara dahil sa madalas niya ng pagbanat kay Bongbong Marcos. Ang tanong doon, wala bang issue na dapat bang banatan si Bongbong Marcos? Wala bang issue na dapat i-criticize si Bongbong Marcos? So, sinasabi nyo ba na ganun ka-perfect yung pamamalakad ni Bongbong Marcos sa gobyerno natin ngayon? Sige, ang tanong ko sa inyo kung sabihin natin perfecto, yung mataas na presyo ng bilihin natin, hindi ba issue yun? Yung pagbaha sa nakarang bumagyo, nung habagat, hindi din ba issue yun na iniyabang niya yung 5,500 na project tapos grabe yung baha sa atin. Considering gumagastos yung gobyerno niya ngayon ng 1 billion a day, 1 billion a day para sa flood control project tapos binahalang pala tayo. So andun yung pag-criticize na saan nyo dinala yung budget. Anong klaseng project yung ginagawa ninyo at bakit ganito kabaha? Nasaan na yung 5,500 project na iniyayabang nyo? So, yun yung mga pinupuna ni VP Sara na sa tingin nyo ba balibang kastiguhin na hindi na ibigay yung tamang serbisyo sa mga taong bayan? So before is prudent political leader who acts more than make pronouncements. And many of the actions of Sara that many knew before has always been to suggest alternatives to prevailing policies, and alternatives to address issues or problems faced by the country or by the people. But recently, the Vice President has not been forthcoming with many of the issues that we face. Kapansin-pansinaan niya ang tila panay na nitong pasaring sa administrasyon pero tahimik naman sa ibang usapin gaya ng issue sa West Philippine Sea. Posible ring nakaambag sa bumabagsak na ratings ni VP Sara ang hindi magandang relasyon ng pamilya Duterte at pambabatikos ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Sabi ni Prof. Tayaw, bilang isang political leader ay dapat maging mas maingat si VP Sara sa pagsasalita tungkol sa anumang issue dahil marami ang nakikinig sa kanya. You should be able to... Tingnan mo, medyo contradicting yung sinasabi niya na kaya raw bumagsak yung survey ni VP Sara dahil daw hindi siya nagbigay ng statement tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Pero dapat daw maging maingat si VP Sara sa paglalabas ng mga statement dahil isa siyang political leader. Hindi na nga siya nagbigay ng statement dun sa issue ng West Philippine Sea, pero kailangan niya mag-ingat. So anong iingatan niya doon sa hindi pagbibigay niya ng statement?
Hindi pa ba pag-iingat yung hindi nga siya nagbigay ng any statement nung nasa gobyerno pa siya ni Bongbong Marcos? Kasi kung alam nga naman na purihin niya si Bongbong Marcos kung sa palagay niya mali na yung pamamalakad ni Bongbong Marcos doon sa issue ng West Philippine Sea. So parang ang gusto niyo bang mangyari sambahin lang o lahat na lang ng Pilipino yumuko, lumuhod kay Bongbong Marcos sa mga pinagagawa niya na kahit na mali, sambahin niya na tama yung ginagawa. 'Di ba? So medyo contradicting, hindi na nga nagsalita si BP Sara tungkol sa West Philippine issue, kailangan pa niyang mag-ingat, hindi na nga nagsalita. Tapos ito pang isang problema diyan. Ano bang yung halimbawa, kahit naman magbigay ng statement si BP Sara tungkol diyan sa issue ng West Philippine Sea, wala rin namang mangyayari kasi ang ating chief architect para sa foreign policy is Bongbong Marcos. So, kung under pa nung time na yan, kasi nasa gabinete pa siya eh. So, tinatanong nila, bakit daw hindi nagbibigay ng statement si BP Sara tungkol sa West Philippine Sea? Eh, syempre, andyan yung respeto niya kay Bongbong Marcos sa mga official na merong sabi natin may kaugnayan dun sa issue ng West Philippine Sea tulad ng Department of Foreign Affairs, yung Department of National Defense. So sila yung mga involved dun sa issue na yon. So sila lang yung may karapatan magsalita, magbigay ng statement kung ano nangyayari. So ang layo naman ng department ni BP Sara, yung Department of Education sa DepEd. So, ang layo naman na DepEd yung hawak mo, tapos ang kukomentuhan mo is yung issue ng West Philippine Sea, yung issue ng national security natin. So, napakalayo naman nun. Unless kung hindi na under ng administrasyon si BP Sara, tulad ngayon, di ba, nakakapaglabas na siya ng statement kung ano yung gusto niya sabihin. So, paunti-unti, hindi naman porkit wala na siya sa gabinete ni Marcos is all out na kagad yung pag-criticize niya. So, pinipili lang naman niya yung sa palagay niya na maling polisiya or maling pag-handle ni Bongbong Marcos. So, hindi naman, kumbaga, hindi pa naman kailangan na gayahin si Leni Robredo na every time na lang na may issue lalabas, nauuna siya pang magbibigay ng statement. So, antayin muna ni BP Sara kung yung statement na gagawin ni Bongbong Marcos. Kung sa tingin niyang hindi maganda, mag-criticize siya. Hindi kagaya ni Leni Robredo na kahit maganda na yung ginawa ni Pangulong Duterte, mali pa rin. So wala siyang nakikitang tamang ginawa ni Pangulong Duterte noong time na yon. Unlike kay BP Sara, kung hindi man siya siguro magbigay ng komento tungkol sa issue na yan, siguro maganda yung ginawang aksyon ni Bongbong Marcos, kaya hindi siya nagbigay ng statement. So, tulad niya, isipin nyo lang yung sa flood control. Doon tayo babalik lagi sa flood control. Iniyabang niya diba, na mayroong 5,500 na flood control project na natapos, pero bumaha. So, yun yung binabanatan ngayon ni BP Sara, na ang nangyari, na gumagastos kayo dyan ng 2 taon, pero binaha. Tapos ang daming, kumbaga, mabagal yung response, mabagal yung pagtulong sa mga apektado. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, may baha pa rin, pero makikita nyo na very organized. So, habang nandun tayo sa klaseng sakuna or yung ganong klaseng sitwasyon, nakaready na yung gobyerno natin magbigay ng tulong. Hindi kagaya ngayon na kung kailan nangyari na yung ganung senaryo, doon pa lang kumikilos. Yun yung mga binabanat ngayon ni BP Sara na maling pamamalakad ni Bongbong Marcos. Ngayon, yung sa issue ng West Philippine Sea, hindi siya na ngayon nagbibigay ng statement kasi siguro sa tingin ni BP Sara is maganda yung pag-handle ni Bongbong Marcos.
an alternative. Because at the end of the day, you're not seen as an ordinary political leader. You're seen as an alternative to the president himself. Pero sa tingin ng isang political analyst, ang pagdaos-dos sa rating ni VP Duterte ay hindi naman nangangahulugan na mas marami na ang tiwala sa Marcos administration. Wala rin siyang nakikitang epekto nito sa political career ni VP Sara kung tatakbo ito sa 2028 elections. At ito pa yung nakakapagtaka, yung huling nilabas na survey, di ba, na tumaas daw yung nabawasan daw yung mga supporter ng mga Duterte dahil ang tanong, maka-Duterte ka ba or maka-Marcos? So doon pala makikita nyo talagang may halong may halong kulay yung pa-survey na yun na hinahati na kagad yung komunidad natin kung ikaw ba anti-Marcos or anti-Duterte or pro-Duterte, parang ganon. So doon pa lang medyo confusing yung ganung klaseng tanong kasi pwede namang sumusuporta ka kay Bongbong Marcos pero hindi mo siya iboboto. Di ba? Pwede namang ganun din, vice versa, pwede namang sumusuporta ka kay Duterte pero hindi mo siya iboboto. So doon pa lang medyo nagkakaroon na ng yung survey na yan, medyo sabihin natin medyo may panlilin lang. Kasi hindi naman dapat ganong klase yung sinusurvey. Siyempre kasi hinahati mo nga yung taong bayan. Pero kung itinanong mo dyan kung ikaw ay makapilipino o hindi, malamang lahat yan sasabihin makapilipino. Pero yung sabihin mong maka-Duterte ka ba or maka-Marcos ka, medyo hindi magandang pa-survey yun. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano pa yung magiging banat ni VP Sara kay Bongbong Marcos. Kung may mga kapalpakan pang gagawin si Bongbong Marcos, siyempre, sigurado yan, marami pang kapalpakan lalabas dyan. So, antayin natin yung mga magiging banat pa ni VP Sara. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless.